may atik dito sa bahay ng mga binan kong hapon, kaya doon ko nilagay yung mga lumang gamit. Doon ko nga po nilagay yung mga ibang gamit na hindi na po namin kailangan. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 12 ng tanghali ay nagsimula na po akong magligpit at mag-ayos dito sa second floor. Sinimulan ko na nga po maglinis para kahit papano ay mabawasan po yung mga ginagawa ko. Dito nga pala sa pinakataas ng bahay namin ay meron pong atik. Nung una, nagkamali pa nga ako dun sa tawag ko nun mga auntie kasi ang sinabi ko ay rooftop. Totoo lang po ay hindi ko po talaga alam kung anong tawag doon. Inaya ko lang po yung sinabi ng mga binan ko, ang tawag kasi nila ay rooftop. Kaya nakigaya na lang po ako mga auntie. Habang nagliligpit nga pala ako dun sa taas, ay dumating na po yung mga binan kong hapon. Nag-grocery po sila pagkatapos nilang magpa-check up. Ako naman tong si auntie nyo, ay agad ko na rin pong niligpit yung mga pinamili nila. Samantalang yung maglolo naman ay busy. Pagkatapos kong iligpit yung mga pinamili ng mga binan ko, ay agad na rin po akong dumiretso dito sa taas. Napakadami ko ngang gagawin, kaso nga lang, hindi na ako natapos-tapos. Hindi na nga pala, habang nagliligpit ako, ay hindi ko po nabidyohan yung itsura ng attic namin. Maliit nga lang po yun mga auntie at masikip. Para mailagay ko yung mga lumang gamit dun sa attic, ay naglagay po ako dun ng ladder. Yun nga po yung ginamit kong hagdanan para makaakyat. Habang nagliligpit ako dito, si Kenshi naman po ay chinicheer niya ako. Mama! Tuwang-tuwa talaga ako dito sa anak ko dahil habang naglilinis ako ay chinicheer niya ako. Kung ganito ba naman ka-cute yung nag-cheer sa akin, naku mga auntie, mas gaganahan pa ako sa paglilinis. Habang busy ako dun sa taas namin kanina, yung dalawang hapon ko naman po ay busy din magpalipad ng saranggola. May hangin po kasi dito sa labas namin kaya naisipan nila magpalipad. Nainggit nga po ako sa dalawang hapon ko kaya nakisali na rin ako. Pagkatapos nga po pala ng 3 oras na paglilinis dun sa taas ay hindi ko muna tinuloy. Sinamahan ko muna si Kenshin dito sa labas na magpalipad po ng saranggola. Alas 4 naman po ng hapon ay sinamahan ko po si uncle yung hapon na bumili ng tubig. May sira po ata kasi yung gripo namin mga auntie dahil meron pong tubig na tumutulo dun sa sahig. Kaya bibili po si uncle yung hapon dahil baka daw hindi namin magamit yung gripo. Bago po siya pumasok sa trabaho ay dumiretso muna kami dito sa supermarket. Bali 4 na box nga po yung binili namin, sa isang box ay meron pong laman na 6. Pag-uwi po namin ng bahay, si Kenshin po ay umiiyak. Hindi kasi namin siya sinama mga auntie. Pagkatapos namin bumili ng tubig, ay agad ko naman pong inasikaso tong ilalim ng lababo namin. Nalinis at pinatanggal nga po sa akin ni uncle yung hapon yung mga nakalagay dito. Kaya nga pala ako naglilinis dito sa ilalim dahil darating po yung gagawa ng gripo. I-check nga po kung saan nanggagaling yung tubig na lumalabas. Dahil pinagtatanggal ko na yung mga gamit, kaya naglinis na rin ako mga auntie. Pinili ko na nga rin yung mga gamit na hindi na po nagagamit. Tapos yung iba ay tinatapon ko na. Sobrang dami nga pong gamit dito sa bahay, mga gamit po ni uncle yung hapon. Habang busy po ako dito, yung mga binan kong hapon naman po, ayan, pinapanood nila akong maglinis. Sinabi nga sa akin ng binan kong lalaki na maya-maya lang daw po ay darating na po yung gagawa ng gripo namin. Kaya yung mga ibang gamit, inilagay ko na po dun sa gilid. Ito naman pong binan kong babae, sabi niya sa akin wag ko na daw tanggalin yung laman dun sa pinakagilid. Sabi ko nga po sa binan ko ay pinagtatanggal ko na. Dahil naumpisahan ko na, kaya lilinisin ko na lang lahat. Pagkatapos kong tanggalin yung mga ibang gamit dun sa ilalim, ang sunod ko naman pong ginawa ay pinunasan ko. Matanggal din yung alikabok at saka yung kalawang. So eto na nga po mga auntie, pagkatapos ng isang oras habang naglilinis po ako dito, ay dumating na rin po yung gagawa ng gripo namin. Ay na rin po niyang tinignan kung saan po yung tumutulo. Kanina nga pala habang chinecheck nung mama yung ilalim ng lababo namin, ay kausap niya po si uncle yung hapon sa cellphone. Katapos nga po ay kinausap naman ako ng asawa ko. Sabi nga sa akin ng asawa ko, baka daw hindi po nila ito ngayon maayos. Pero buti na lang ay meron pong mainit na tubig na lumalabas dun sa gripo. Ito po kasing gripo, mainit at saka malamig po yung lumalabas. Sabi nga po nung nag-check kanina, para hindi po magkaroon ng tubig dun sa sahig, wag po namin gamitin yung malamig. Basta mainit na tubig lang po yung pwede namin gamitin. Pagkaalis ng lalaki, agad ko na rin binalik yung mga gamit dito sa ilalim. Tapos naglagay nga rin po pala ako dyan ng dyaryo. Medyo nakakapagod nga po mga auntie, pero ganun talaga wala tayong magagawa. Kailangan naman ipagawa ko pa to sa mga binan ko, nakakahiya naman. Kanina nga pala, pagkatapos namin bumili ni uncle yung hapon ng tubig, ay umalis na nga po siya kaagad, papunta naman po ng trabaho. Sa wakas, pagkatapos po ng mahigit 1 oras, ay tapos na rin ako magligpit dun sa ilalim ng lababo. Pagkatapos po nun, ay maghuhugas naman ako at magsasaing. Yung pag-aayos ko naman po dun sa taas, ay abangan nyo na lang po sa susunod na vlog ko. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Dadamdang at sabi po! 皆さんありがとう。サラミマラパポ。